sama-sama tayong magiging Saksi! Iga, 29 na lugar sa bansa nagtala ng danger level heat index ngayong araw. Sa Negros Oriental, may mga nahimatay sa street dance. May nasawi naman dahil umano sa heat stroke sa Cavite. Saksi, si Oscar Oida. Nakakostyum pang mga kalahok habang buhat ng mga rumisponde nang mahimatay ang ilan sa gitna ng street dance sa isang festival sa Santa Catalina, Negros Oriental. Tinatiyang 30 kabataan ang nawala ng malay. Maayos na ang kanilang lagay. Pero ang 80 anyos na tatay ni Zarina Orbiar ng Cavite City, pinaglalamayan ngayon ng kanyang pamilya dahil umano sa heat stroke. Maaga pa lang hindi na siya mapakali. Pasok-pasok, labas-pasok. Tapos nung gabi, pinangaho yung init sa loob ng bahay. Pinapacheck po, wala naman siya kasama. Oras na yun. Yun yata yung 50 degree, ang init. Kaya yun ang ano niya, cause ng kinamatay niya. Ang pamunuan tuloy ng Barangay 58, minabuting araw-araw na magpa-movie marathon with aircon habang mainit umano ang panahon. Nang sa ganon ay may matatambayan ang kanilang mga senior citizen. Ngayong buwan po, sa aming barangay, ang nababawian ho ng buhay ay nasa 4 na senior citizen. Kaya ho minarapat namin na magkaroon ng movie marathon. Nang sa gayon, ang aming mga constituent na lalo na ang mga senior citizen ay gumanda ang pakiramdam. Kaya talagang inopen namin ang barangay. Dala-dalawang electric fan pa nga ang gamit ng ilan na tinatapatan pa nila ng yelo. Ano po kasi siya diabetic, bago na-stroke na rin po. Kaya kailangan niya talaga ng malamig. Tsaka maya po naliligo. 45 degrees Celsius ang heat index sa Sangley Point sa Cavite City kanina. Danger level na naman, gaya ng 28 pang lugar sa bansa. Medyo matindi po kasi yung temperatures natin recently dahil may high pressure na naka-apekto sa atin lalo na nung early April. So malaki po yung role ng high pressure eh. Kapag halimbawa binalita po na may low pressure area, ibig sabihin more likely uulan doon sa lugar. Pero kapag high pressure po, ang dinadala po niya sa atin, drier condition at mas mataas na temperature. Ilang LGU ang nagsuspindi ng face-to-face classes hanggang bukas. Extended pa hanggang April 30 ang face-to-face suspension sa public at private schools sa Sarangani Province. Hindi lang mga tao kundi pati mga hayop apektado ng matinding init. 3 beses kada araw kung paliguan ang ilang baboy. Madalas ding paliguan ang mga bakang ito dahil hinihingal. Ang husky na ito, ginawang tulugan ang palangganang may tubig sa Nueva Ecija. Tayo kasi pwede tayong magpawis. Kumpara sa kanila, hindi naman sila nakakapaglabas ng init through pagpapawis. Kaya mahigpit ang monitoring sa mga hayop sa Manila Zoo. Binabasa ang kanilang pwesto para lumamig. Binabantayan din ang temperatura at binibigyan ng blocking yelo para pamatid init. Pati ang mga reptile, binabantayan. Tagaktak din ang pawis ng iba pang kapitbahay natin sa Southeast Asia. Base sa datos ng Metro Weather, bukas posibleng umabot sa 41 degrees Celsius ang temperatura sa Vientiane, Laos, 39 degrees Celsius sa Nay Pyiu Da, Myanmar at Bangkok, Thailand, 38 degrees Celsius sa Phnom Penh, Cambodia. Temperatura pa lang po yan at hindi yung heat index o yung dama nating init. Sa Thailand, naglabas ng extreme heat warning ang mga otoridad dahil inaasahang aabot sa 52 degrees Celsius ang heat index. 30 na ang nasawi sa heat stroke sa Thailand mula January 1 hanggang April 17, ayon sa kanilang health ministry. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Mataas ang mahigit 30% ang insidente ng sunog sa bansa ngayong unang 4 na buwan ng 2024 kumpara noong parehong panahon ng 2023. Sa gitna nito, problema pa rin ang kakulangan ng fire trucks at fire station sa mahigit 100 munisipalidad. Saksi si Chris Zuniga
ng GMA Regional TV 1 North Central, Luzon. Tinupok ng apoy ang mahigit 30 bahay sa Talisay City sa Cebu pasado alas 5 ng hapon kahapon. Ayon sa BFP, 1 oras ang tumagal bago naapula ang sunog na posibleng nagugat sa problema sa linya ng kuryente. 1.2 million pesos ang pinatayang halaga ng pinsala. Walang nasaktan pero nasa 100 residente ang apektado. Nagpaabot na ng tulong ang Talisay City LGU. 4 na bahay naman ang nasunog sa Lapu-Lapu City kahapon. Nasunog din ang bahagi ng controlled dump site sa Dagupan City, Pangasinan. Agad itong inapula ng mga bumbero pero patuloy itong binabantayan dahil sa posibleng pagsiklab muli ng apoy. Inaalam pa ang sanhi ng insidente. Sa bayan naman ng Bayambang, isang commercial establishment ang nasunog. Ayon sa BFP, hininalang nagmula ang apoy sa ikalawang palapag kung saan nakaimbak ang ilang panindang furnitures at home appliance. Walang nasaktan pero umabot sa 1.6 million pesos ang inisyal na danyos. Kita naman ang lawak ng pinsala ng grass fire noong Lunes sa drone video na ito sa Delfin Albano, Isabela. Nasa 6 na hektarya ang lupaing sakop ng National Greening Project ng LGU kung saan nakatanim ang mga melina at nara. Pero malaking bahagi nito ang naabo dahil sa insidente. Ayon sa mga otoridad, desidido ang LGU na kasuhan ang mga nasa likod ng pagsusunog. Sa ngayon, ito ang pinakamalaking insidente ng grass fire na naitala sa lugar. Sa tala ng BFP, umabot na sa mahigit 8,000 ang insidente ng sunog sa buong bansa ngayong 2024 mula January 1 hanggang ngayong araw. Mahigit 30% itong mas mataas kaysa sa parehong panahon noong 2023. Ayon sa tagapagsalita ng BFP, sa gitna ng kabi-kabilang sunog ngayong tag-init, problema sa ilang lugar ang kakulangan sa mga fire truck at fire stations. As of March, ang ating kakulangan pa rin po ng fire truck and fire station is nasa 120 municipalities. And these are mga island areas. The good thing is, ongoing na nga po yung collaboration natin and nagkakaroon na po ng signing of deed of donation for the lot kung saan itatayo yung ating mga fire station. Nakita rin daw ng BFP sa kanilang pagsisiyasat na karamihan sa mga sunog ngayon ay dahil sa overuse ng electric fan. Isa yan sa nagiging investigation natin lumalabas, mga electric fans na overuse or na overheat na dahil nga 24 hours nang ginagamit. Paalala ng BFP. I-check din natin ito, lalo na pag padating na yung tag-init, kung ilang years naman na yan na ginagamit at ilang beses na rin na-repair, might as well bumili na lang po. Para sa GMA Integrated News, Chris Zuniga ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon, ang inyong saksi. Tinaas ang yellow alert sa Luzon at Visayas grid sa loob ng ilang oras ngayong araw dahil sa manipis na reserba ng kuryente. Ayon sa Department of Energy, hanggang kalagitnaan ng Mayo, maaari magpatuloy ang mga yellow alert, pati ang mga red alert kung saan posible pa ang mga brownout. Saksi, si Maki Pulido. Para lang makasiguro, nagpa-check up na ng blood pressure si Lola Melinda sa kanilang health center. Mula kasi nang tumindi ang init, nakakaranas na siya ng pananakit ng ulo. Pinagpipre ko na huwag naman magbabaran out. Pero isang malaking planta lang daw ang pumalya mula ngayon hanggang katapusan ng Mayo. Magkukulang na ang supply ng kuryente. Yan ay kahit na tiniyak noon ng Department of Energy na may sapat na supply ngayong tag-init. In the next few weeks until middle of May, that we are going to have yellow alerts and possibly red alerts in some areas. If none of our plants are going to go offline, then perhaps it's just yellow alert. Depensa nila dyan, humigit sa inaasahan ng konsumo ng kuryente simula noong nakaraang linggo dahil mas mainit ang panahon kesa sa mismong forecast ng Pag-asa. Sa Luzon halimbawa, kahapon nahigitan na ang forecasted peak demand para sa buwan ng Mayo, ang peak ng tag-init. Dikit na rin ang peak demand sa Visayas at Mindanao kumpara sa forecast. We still remain to have sufficient supply until the week 15. However,
Starting on week 16, which is practically last week, we have noticed the sudden increase in demand. 6 na planta ang maaring isyuhan ng show cause order ng Energy Regulatory Commission. Ilan ito sa mga biglang nag-forced outage o pumalya kaya rin nagkulang ang supply noong nakaraang linggo. Nang magkulang ang supply, nagmahal ang bentahan sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. 47% ang iminahal sa Luzon, 14% naman sa Visayas. Mas mahal na ang singil, mas mataas pa ang konsumo ng marami. Tulad ng pamilya ni Madel na gumagamit ng 4 na maliit lang na electric fan. Kaya ang 2,000 pesos na huli niyang electric bill, posibleng mas malaki sa susunod. Wala nang merienda, babayad na lang doon sa bill. Ayaw pa itong tawaging krisis ng Department of Energy, pero nagpapatulong na sila sa mga consumer na magtipid muna. Kung pwede raw magtipid talaga sa paggamit ng kuryente, gagawin ito ni Madel. Pero nasa health center si Madel para ipacheck up ang bunsong di na tumigil ang ubot sipon mula nang uminit ang panahon. Mahirap po talaga kasi sa sobrang init po talaga, ma'am. Sobrang kailangan talaga ng supply ng hangin, lalo na may baby. Kaya kailangan po talaga, kung tutusin, hindi kailangan magtipid, lalo sobrang init. May mga inaasahan namang magbubukas ng mga planta na sasapat daw sa paglaki ng energy demand ng bansa hanggang sa mga susunod na taon. Karamihan dito, renewable energy. Hindi nga lang aabot ngayong tag-init. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. 29.5 million pesos na halaga ng hinihinalang dried marijuana ang natuklasan ng Bureau of Customs sa Manila International Container Port. Ayon sa BOC, galing Thailand ang mga balikbayan box na idineklarang naglalaman ng household items, mga sapatos at motor parts. Natuklasang may droga sa kargamento ng silipin ito dahil sa tip na may laman itong kontrabando. Sa ngayon, 3 kahon pa lang sa 74 na kahon ang nasuri. Nagsasagawa muna ng confirmatory testing sa nakuhang kontrabando. Posibleng maharap sa kaukulang reklamo ang mga nagpadala at padadalhan dapat ng kargamento. Wala na mga COVID restrictions sa iba't ibang negosyo at transportasyon. Pero hindi pa rin tuluyang bumabalik ang sigla ng mga paggasto sa mga Pilipino. At batay po yan sa isang pag-aaral. Kung bakit, alamin sa pagsaksi ni EJ Gomez. Si Hana aminadong may pagkagastador. Travel dito, travel doon. Noon yon, iba na raw sa ngayon. Pagdating sa mga bilihin, sobrang mahal na. Magkano na lang pag nag-grocery ka, talagang ubos pera mo. As a single mom po, nagpapaaral pa ako ng anak, may bills and rent pa. Katunayan, ang kita niya sa pagiging online teacher, kailangan dagdagan ng kita sa ibang racket para sumapat sa panggastos. Nagdadagdag ako sa live selling, sa mga benta-benta. So, minsan kumikita ako a month ng 5,000 or 3,000. Pero kailangan pa rin niyang tipirin, kaya ekis na muna sa budget ang mga dati niyang luho. Dati, pack na pack yung mga eyelash, magkakape ka, magmi-milk tea, pag gusto mo mag-craving ka, wala na. Timpla na lang, 3-in-1 na lang sa bahay. Isa lang si Hana sa maraming Pilipino na nag-a-adjust ng mga napagagastosan at sumasalamin sa report ng Moody's Analytics na may epekto ang inflation sa pagbawi sana sa epekto naman noon ng pandemya sa Asia Pacific. Bukas naman na ang ekonomiya, di ba? Mula sa mga malls, pati transportasyon, wala ng mga restrictions. Pero ayon sa Moody's, wala pa ring big shift o pagbabalik sa dating sigla ng paggastos ng mga Pilipino. Sa katunayan, Pilipinas daw ang isa sa mga bansa sa Asia na hindi pa bumabalik sa pre-pandemic level ang paggastos ng mga tao sa mga serbisyo. Ayon sa isang ekonomista, posibleng isa sa mga nakabawas sa paggastos ng mga Pilipino ang work-from-home setup ng marami kahit wala ng pandemya. Nabawasan yung mga taong lumalabas in a given day. Yung mga namamasahe, nagbabayad sa mga pamasahe, iba-ibang mga mode of transport, no? Di ba? Bus, jeep, train, and tricycle, etc. Nabawasan yun. Siyempre, pag nasa labas sila, kakain sila sa labas, mamimili sila. At yung iba pang gastusin, yun ang nakabawas din. Pero may pag-asa sa turismo dahil ang dating ng mga dayuhang turista inaasahang babalik sa pre-pandemic level. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, ang inyong saksi. Nakatutok na ang investigasyon ng BFP sa 2 sasakyan na posibleng pinagmulan ng sunog sa parking terminal ng NAIA Terminal 3 nitong Lunes.
Pasado alas 6 na umaga, dumating ang gray na sasakyan. Bandang tanghali naman, dumating ang SUV. Hindi pa malinaw sa ngayon kung ano ang sanhi ng sunog habang hinihintay ang resulta ng mga lab test. Tinutukoy pa kung sino ang may-ari ng dalawang sasakyan at kabilang sa pinag-aaralan ay kung magsasampa ng reklamo laban sa may-ari ng dalawang sasakyan o di kaya sa kumpanyang may hawak sa parking terminal. Isika pa namin makuha ang panig ng kumpanya. Sa pagpapatuloy ng balikatan exercises, magkakasamang nagpatrolya ang mga barko ng Pilipinas, Amerika at France sa Sulu Sea. Mula roon, tutungo sila sa West Philippine Sea para sa group sail na bahagi ng pagsasanay. Saksi si Ian Cruz. Isa-isang umalis ng Puerto Princesa City ang French frigate na Vendémiaire, ang dambuhalang landing dock ship na USS Harper's Ferry ng Amerika at ang patrol vessel ng Pilipinas na BRP Ramon Alcaraz. At ang landing dock ship na BRP Davao del Sur, kanina nagkita-kita na ang mga barko ng iba't ibang kalahok na bansa sa dagat sa bisinidad ng northeast ng Palawan para sa iniensayong division tactics o formation ng mga barko. Ito ang pagsisimula ng serye ng multilateral maritime exercise na bahagi ng balikatan exercise. This activity will actually build yung confidence ng ating bridge team na nandito together with the other participants. With this exercises, yung close maneuvers natin, definitely it will increase their capability to work together. Sabay-sabay na nagpapatrolya dito sa Sulu Sea ang mga barko ng Navy ng Pilipinas, Amerika pati na ng Pransya. Pauna pa lamang ito dahil sa mga susunod na araw, lilipat sila sa West Philippine Sea para isagawa ang inaabangan na group sail. Sa unang pagkakataon, lalabas ng 12 nautical miles na territorial waters ng Pilipinas ang isang maritime exercise ng balikatan. Dadalhin ito sa West Philippine Sea, pasok pa rin sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas kung saan agresibo ang China. Mahalaga raw ang pagpapatrolya natin sa ating EEZ kasama ang mga kaalyado. It's very significant to show that we have partners specifically on ensuring maritime security within the Indo-Pacific region. Nitong Martes, sinabi ng Philippine Navy na umakyat na sa 110 Chinese militia vessels ang nasa West Philippine Sea. Malayo sa kanyang weekly average na mahigit 30 hanggang 60 vessels sa nakalipas na mga linggo. Iba pa ang mga nakakalat na barko ng China Coast Guard at warship ng People's Liberation Army Navy. Kaya paano kung may lumapit na Chinese vessels sa gitna ng balikatan exercise? Sa tingin ko walang magiging problema because this is an annual event naman between the US and the Philippines. And we will continue with our exercises. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Balik training na si weightlifter Elrin Ando para sa Paris Olympics sa Hulyo. Lalaban si Ando sa women's 59 kg event. Saksi si JP Soriano. Lakas ng katawan, matinding disiplina at pagpupursigi. Yan ang ilan sa mga naging susi ni Pinay weightlifter Elrin Ando para manaig sa 59 kg event ng 2024 International Weightlifting Federation World Cup sa Thailand na isa ring Olympic qualifying tournament. Pampito siya sa ranking para maging isa sa contenders sa 59 kg event sa Paris Olympics. Matapos ang isang linggong break, balik training ang two-time Olympian na si Elrin. Kasama niya sa training sina John Ceniza at Vanessa Sarno na mga nag-qualify rin at first time sasabak sa Olympics. Ayon sa coaching staff, para hindi mabigla yung katawan ng mga ating mga Olympians galing sa kanilang kompetisyon sa Thailand, umpisahan na ang kanilang training sa track and field muna bago sila magbuhat sa mga susunod na araw. 1, 2, 3. Inumpisahan ang training sa flexibility, stretches at movements at ilang rounds ng jogging sa track oval. Kwento ni Elrin sa GMA Integrated News, noong nasa Thailand siya, hindi niya raw malilimutan yung sandaling nabuhat niya ang weights para mag-qualify sa Paris Olympics. Sobrang saya ako, sir, kasi nakuha ko na yung ticket para Paris po.
Kwento ni Eldrin, hindi naging madali ang kanyang journey bago naging Olympian. Mensahe ni Eldrin sa mga kababayan. Thank you po sa lahat ng support nyo, sa lahat ng prayers po. At saka lalaban kami para sa bayan po. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Hindi pinalampas ng fans ng SB19 sa Dubai ang kanilang pagtatag tour doon. At si Andrea Torres may kakaibang royalty experience sa Australia. Saksi si Nelson Canlas. Achieve na achieve si Andrea Torres sa kanyang royalty dreams all the way from Bowral, New South Wales, Australia. Naimbitahan kasi ang aktres sa kakaibang experience ng isang video streaming site and content creators mula sa iba't ibang panig ng Asia at Australia. I think every fan's dream come true. Di ba when you watch Bridgerton, parang wini-wish mo na sana nandun ka. As a girl na sana suot mo yung mga damit nila. Enjoy rin si Andrea sa kanyang watercolor at perfumery activities just like the old days. Time flies so fast dahil si Dylan is now 2. Sa IG post ni Dennis Trillo at Jenilyn Mercado, very thankful sila sa kanilang bunso for making them the happiest parents in the world. Siyempre si Dennis may TikTok post din sa birthday ng kanyang anak. The Queen of Hearts turns 29. Sa IG post ni Sparkle Beauty Queen Michelle D, ibinahagi niya ang kanyang Queen of Hearts birthday shoot. Slay na slay ni MMD ang look with her oversized fur coat, black bodysuit at thigh-high boots. Grateful din si Michelle sa kanyang fans na nag-organize ng surprise advanced birthday celebration. All out ang support ng 18 sa Dubai sa pagtatag concert ng SB19. Nakisabay rin sila sa pag-awit at pagsayaw ng P-Pop King sa kanilang concert. Very grateful naman ang grupo sa mga nanood sa kanilang tour. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. Nagpaikot-ikot ang Dust Devil o Alimpuyo na nabuo sa loob ng isang paaralan sa Coronadal City. Ay sa uploader, nawala na ito matapos ng mahigit 30 segundo. Ayon sa Pag-asa, nabubuo ang Dust Devil kapag naghahalo po ang mainit at malamig na hangin na nakatatangay ng mga alikabok sa gitna ng mainit na panahon. Pinasok naman ng baha ang ilang bahay sa Cotabato City kasunod ng malakas na ulan. Pero ikinatuwa ng ilang residente ang pag-ulan dahil nadiligan ng mga pananim at naibsan ang init ng panahon. Ayon sa Pag-asa, mga pag-ulan sa Cotabato at ilan pang lugar sa Mindanao ay bunsod ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. May bagong problema matapos ang malawakang ulan at baha sa United Arab Emirates. May mga residente roon na na-ospital dahil sa maruming tubig. Ayon sa kanilang health ministry, ilang taga roon ang nakitaan ng sintomas ng sakit dulot ng kontaminadong tubig. Pero hindi binanggit kung ilan sila at kung anong klaseng kontaminasyon ang nangyari. 3 Pinoy at 1 Emirati ang nasawi sa gitna ng pagbaha sa UAE dahil sa pag-ulan noong April 16. Mag-ala mermaid at tingnan ng malapitan ang makukulay na lamang dagat po sa probinsya ng Cebu. Preskong hangin at tubig naman para sa mga fur parents at fur babies ang hatid ng isa sa mga atraksyon sa Ilocos Norte. Narito ang biyaheng saksi ni Femari Dumabok ng GMA Regional TV, Balitang Vista. Pag sinabing pagod-pod, matik White Sand Beach. Pero di lang dagat ang bintahin ng dulong bayan ng Ilocos Norte. Dahil pwede kang ma-fall in love sa Cabigan Falls sa pusod ng kanilang kagubatan. Garantisado ang lamig. Di lang ng tubig, kundi ng lupiang puno at halaman sa paligid. Para kang nasa paraiso. Siyempre, dapat subukan ang magtampisaw sa tubig nitong galing sa tuktok ng bundok at ubod ng linaw. May mga bahagi itong mababaw, kaya kahit mga chikiting, mapapa-wow! Don't worry sa mga fur parents dahil dog-friendly rin ang talon. Mula Pagod-Pod, kabig tayo pa Cebu. Dahil sa biyaya ng nakapaligid na dagat, buhay na buhay ang marine life under the sea.
Gaya sa bayan ng Asturias kung saan di lang isa o dalawa, kundi siyam na diving spots ang binuksan ng LGU kasama ang mga pribadong grupo ng diver. Hindi ka magsisisi sa pagsisid dahil sa makukulay na coral reefs at mga isda. May pa-underwater contest na nga ang LGU para mas makilala ang marine sanctuary. From the delicacies to our geographical location down to our marine life, so underwater world, dagan kayo mo og makita og make memories diri sa Asturias. Sakop ng 3 coastal barangay ang mga diving spot. Kaya sa pagpapalakas ng ecotourism ng Asturias, sinisikap din ng LGU na matulungan ng mga residente. Ang mga mangingisda, planong turuan mag-dive at magsilbi tour guides. Para sa GMA Integrated News, ako si Femery Dumabo ng GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang inyong saksi. Salamat, Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Glavio. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.